Praise God. Tayo po may manalangin. Hallelujah, Lord God. Mabanal namin Diyos, kami ay muling nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, O God. Salamat po sa muling pagkakataon na ito na muling mo pinagkaloob sa amin sa araw na ito, O Ama. Dalangin namin sa iyo na ang umagang ito ay maging mabiyaya, O Ama. Nihiling namin ang iyong banal na espiritu na mamalagi sa lugar na ito, Ama, upang kami ay bantayan na hindi makagawa ng kaguluhan ng mga kaaway, Panginoon Diyos, na maituon ang mga isip namin sa iyong gawain sa umagang ito, Ama. Inaalay po namin sa iyo ang lahat-lahat, Lord God. Bigyan niyo po kami ng mga pusong mapagpakumbaba at ganap na isip, O Ama, upang matanggap namin, Panginoon Diyos, anuman ang mga ihahayag mo sa umagang ito, Lord God, at sa mga gagamitin mo pa, Panginoon Diyos, ay inaalay sa iyo sa umagang ito, Lord God. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, spiritual, at Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Buksan po natin yung ating Biblia, mga kapatid, habang tayo nakatayo sa aklat ng Genesis 22:7-8. Genesis 22:7-8. Kanina po nung maawit ang sa meditation song, nung unang bigkas pa lang po nung awit, nagalak na ako kasi yun ang tinutumbok nung isi-share sa umaga na ito. Praise God. At sabi po doon, and Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Tatanong si Isaac. Nagtataka siya siguro na bakit kumpleto naman yung dala-dala na, bakit wala naman yung pang-aalay. So, doon sa kainutsahindihan niya, nagtanong siya. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. Praise God. Tayo po ay magsiupo, mga kapatid. So, ang topic po ngayon, mga kapatid, sa ating exhortation ay God's provided way for this day. So, siguro na papanahon dahil yung mga na-share, yung mga patotoo ay talagang makikita natin yung Diyos ang nag-provide ng mga paraan, ng mga time para ma-share yung salita. Siya yung nag-provide ng pagkakataon sa tagal ng panahon, no, na i-share yung salita doon sa kapatid natin, doon sa kanyang ina. Dumating din yung time na para sa Panginoon, para ang kanyang ina ay mabautismuhan. Ganun din yung inaasam namin, mga kapatid, yung mga, lalo na ako, yung nanay ko, hindi pa siya nababautismuhan. Medyo matigas kasi noon. Siguro hindi pa talaga time. Sa bagay ko, at ititing na sa kasulatan, yung pangako ng Diyos, hindi man meron talagang tumatagal Kasi yung kay Noah, matagal yun. Yung itong pangakong anak kay Abraham, matagal din. Matagal din siya naghintay. Pero yung pangako ng Diyos, hindi yun nawawala. Andun lang yun. Naghihintay lang siya ng tamang time. Kasi maaring may tinitingnan ang Diyos kung anong kalagayan ng puso ng isang humihingi, kung ano yung hinihingi niya. Pero ang lahat ng to kasi ang Diyos ang nagplano Alam niya kung anong time siya dapat mangyari, anong year, kung anong kalagayan ng tao. Si Abraham, matanda na siya nung dumating yung pangakong anak. Pero hindi yun naging hadlang. Hindi naging hadlang yun para matupad yung pangako ng Diyos. So dito sa ating nabasa, doon sa kainosentihan ni Isaac, nagtatanong siya. Wala siyang kamalay-malay Nagtatanong siya kung bakit
wala yatang pangalay. Meron nandito na yung kahoy, andito na yung pangsunog, pero wala siyang pangalay. Miski sa Abraham, hindi niya alam. So meron tayong makikita doon na katangian ni Abraham. Dahil alam na ni Abraham na ang Diyos ang salita sa kanya. So nandoon yung pagiging obedience ni Abraham, kasi nung sinabi niya na, sinabi ng Diyos na dalhin mo si Isaac sa ganitong lugar at ialay mo siya doon, wala siyang reklamo, hindi siya nagreklamo. Wala siyang sinabi ng anuman, ay, Panginoon, bakit po? Wala siyang sinabing ganun, kundi kinaumagahan, bumangon siya, at nagligpit ng mga dadalhin. Ganun siya. So nandun makikita natin yung total obedience kay Abraham. Isa pa rin makikita natin yung submission niya, yung pagpapasakop niya sa Diyos. Alam natin na wala siyang niisip na maging sa iniisip niya, wala mang binanggit na nag-isip siya na question niya yung Diyos. No? Bakit kaya? Pangako niya to eh. Tapos kukunin niya. Nag-iisa lang to sa amin. Walang ganun na sinabi ang Biblia. So, makikita natin doon na totally submissive si Abraham. At alam natin na si Abraham, may takot siya sa Diyos. No? May takot siya sa Diyos. Hindi siya nag-isip na iaalay niya yung bugtong niyang anak. Nag-iisa lang yun, bugtong anak niya, at matagal na panahon niyang inintay. No? Kung ating itatype lang, hindi ko lang sure na, kung ating itatype, si Abraham, dahil sa kanyang pag-alay lang sa kanyang bugtong na anak, tumitipo siya sa ating Diyos. Kasi yung Diyos Ama, inalay niya yung kanyang bugtong na anak. No? Si Abraham, bagamat nasa tao siya, ganun din yung kanyang, bagamat may utos sa kanya, pero pumayag pa rin siya na iaalay yung kanyang bugtong na anak, na wala siyang reklamo. Wala siyang ibang sinabi, kundi sumunod lang siya kung anong inutos sa kanya ng Diyos. Doon kasi makikita natin na sinubukan si Abraham eh. Sinubukan siya sa Genesis 22:1. Ang sabi doon, God did tempt Abraham. Sinubukan niya. Kung siya na Diyos, ay kaya niyang gawin yun. Yung tao kaya, kasi yung tao, ginawa niya with pre-moral agency. Pwede siyang umayaw, pwedeng sumunod. So sinubukan niya si Abraham, kung susundin mo na Abraham yun. Pero, natuwa ang Diyos kasi sinunod niya. Di ba? Sinunod ni Abraham yung utos niya kay Abraham. Sinunod ni Abraham yung utos ng Diyos sa kanya. Biro nyo mga kapatid, yung ginawa nilang pag-travel, 3 days. 3 days silang nag-travel, papunta doon sa Moriah. At within 3 days na paglalakbay nila, walang binanggit ang Biblia na nagreklamo siya, nag-iisip niya. Nag-iisip siya, napagod ako, ang tagal ko naghintay. Tapos yung pala kukunin din. Di ba? Tumanda ko na ng ganito, saka hintay sa pangako, pero tapos kukunin lang din ng isang saglit lang, iaalay ko lang pala. Ako pa mismo mag-aalay. Walang sinabi ang gano'n ng Biblia, kundi sumunod siya. So, sumunod siya. Ngayon, nabasa ko na yung Mount Moriah pala, yung pala yung Jacob's dream, kung saan si Jacob, na naginip siya na yung hagdan, may hagdan na mula sa tapos papunta sa langit. So, yun pala yung lugar na yun. At kaya yung lugar na yun ay tinawag na Jehovah Jireh. Kasi doon naganap yung isang tagpo na ang pag-aalay ng isang ama doon sa kanyang bugtong na anak. Nakita ng Diyos na kayang gawin ng tao. Basta hindi lang masunod yung pre-moral agency ng tao, kaya niyang sundin ang Diyos. Si Isaac naman, tipo naman to sa atin, no? Kasi instead na tayo ang ipako sa krus, kinuha siya ng ang Diyos nag-provide ng lamb, which is Jesus Christ. Nag-provide siya ng lamb na dapat tayo mapako doon, na dapat tayo maialay doon, na kung isang banda
wala man tayong kamalay-malay. Doon sa mga pinili lang, ha? Ang naging kasalanan natin kasi natanggap natin yung kasalanan dahil minana natin to sa ating mga magulang na sila Adam at Eva. Pero kung tutusin, wala tayong malay, wala tayong kinalaman doon sa pagkakahulog nila. So, tumitipo yun kay Isaac na si Isaac sa kanyang kainosentehan, inalay siya. Inalay siya ng kanyang ama. At dahil nga doon, dahil wala nga siyang kamalay-malay, dahil siya'y bata pa, so nakita ng Diyos na hindi siya pwedeng isakripisyo. Kailangan sagipin ko siya. Ito yung lamp, sabi ng Diyos. Ito yung lamp na pwedeng pantubos sa kasalanan. So sa atin ganun din nangyari, na instead na tayo ang ipako sa krus, ang Diyos nag-provide ng isang lamp, which is yung kanyang bugtong na anak, para ipako sa krus. Para yung kasalanan natin ay mabura, no, at matanggap natin yung kaligtasan. So God has provided way from yesterday. Ganun din naman sa panahon natin ngayon. Di ba? At maging sa hinaharap, sa palagay nyo ba, during the millennium, ang Diyos huminto na sa kanyang pagpuprovide? Hindi, mas masagana pa ang buhay doon. Walang kahirapan, wala nang pag-iyak. So, sobra-sobra yung biyaya ng Diyos doon. So, lahat ito pinrovide ng Diyos. lahat ito ay ginawa ng Diyos. He provided all things from eternity. Doon pa lang sa eternity. Naisip niya kasi yun eh. Doon pa lang sa pagplano niya, alam niya na yung mangyayari. Hindi pa man tayo pinapanganak sa mundo, ang Diyos nang provide na ng katawan. Di ba? Hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, nag-provide na siya ng chopan body. At yung chopan body, yun magiging reward natin kapag tayo ay nanagumpay dito sa lupa. Di ba, mga kapatid? Na sabi nga ng Biblia, sa 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So, malinaw na ang Diyos, nag-provide na siya ng kalalagyan natin. No? Nandoon na. Parang ano to, yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila. Yung lalaki, meron na siyang biniling lupa't bahay na hindi alam ng kanyang girlfriend. Tapos pagdating ng panahon na kasal na sila, dinala ngayon ng lalaki yung kanyang girlfriend sa isang lugar na hindi niya alam na yung palang pupuntahan nila, yun na pala yung bahay nila. So anong reaksyon ng babae? Sa palagay nyo, anong magiging reaksyon ng babae? Tuwang-tuwa siya, di ba? Hindi niya alam na meron palang pinrovide yung kanyang asawa na kanilang tutuloyan pagkatapos ng kasal. Na hindi niya alam habang ano pa lang sila, mag-girlfriend, boyfriend pa lang sila, naghahanda na ng lugar yung kanyang boyfriend. So, isang sorpresa. Pero sa atin, alam natin, mga kapatid. Alam natin. Hindi ba mas excited na nakikita natin yung bagay na yun? Nababasa natin sa Biblia na ang Diyos merong pinrovide na isang lugar para sa atin. Hindi ka man ma-surprise pero yung excitement nandoon. Di ba? Excitement, gusto mong mapuntahan yung lugar na hindi kayang bilhin. Hindi nga ginawa ng kamay. Hindi siya gumastos ng pera o ano man. Pero nandoon yun. Ngayon, ang tanong dyan, paano natin makukuha yung promise na yun? Alam na natin. Pero paano natin makukuha yung promise na yun? Unang-una, pag accepting Jesus Christ, doon sa mga hindi pa nag-accept, hindi pa tumatanggap, accepting Jesus Christ as the Lord and Savior. Yun lang kasi yung paraan eh. And, of course, be born again. No? Sabi ni Jesus Christ, ye must be born again. Kalakip nun yung pangako.
Pag hindi ka na born again, hindi mo tatanggap yung pangako. Kasi yung sinabi niyang, ye must be born again, andun yung pangako kalakip. Now, pag sinabing born again, hindi na ito yung denomination na katulad na nalalaman natin sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Kasi ang unawa ng mga tao born again, denomination. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ye must be born again, kinakailangan maipanganak ang muli. Bakit? Kasi naipanganak tayo sa kasalanan. Physically, naipanganak tayo sa kasalanan. Hindi naman tayo po pwedeng ipanganak uli physically. Dahil may mga edad na tayo, matatanda na tayo. Imposible. Kaya nga sabi ni Nicodemus, imposible. Na ipanganak tayo muli, pumasok tayo sa sinapupunan at ipanganak muli. So, iba ang kahulugan ng Panginoong Jesus. So, ye must be born again, spiritual born again. Kailangan may ipanganak muli sa Espiritu. Now, ngayon, sabi niya, paano naman natin natanggap na natin? Paano naman natin i-maintain yung promise na hindi mawawala sa atin? Ang sabi ng Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit. Gaya ng napapagsaringan kagabi. Huwag na yung patayin ang lingas ng Espiritu. Kasi nasa iyo na eh. Nasa iyo na yung promise eh. Alam mo na yung pupuntahan mo eh. Alam mo na yung pupuntahan mo, ay kasiguraduhan kayo, kasi ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Kung ano yung sinabi niya, matutupad to. Na ngayon, nasa tao ngayon yung kung paano niya i-handle yun, paano niya i-maintain na yung promise ng Diyos, hindi mawala sa Kanya. Alam natin na dito sa mundo, maraming daan. No? Sabi nga ni Brother Branham sa atin, there's two way. Naitanong ko na rin to. God's way, sabi niya. And then, man's way. Dalawang daan daw. Kung ating papansinin, may katwiran eh. May talagang dalawang daan eh. Pero pagdating sa Biblia, isa lang daan na sinasabi. Sabi na dito sa God's way, behold, I will send my messenger. That's God's way. Sisend niya yung messenger. Meron siyang purpose. Bakit niya sinesend? Behold, I will send you Elijah. Bakit? Sisend niya si Elijah. Alam niya yung katangian ng Elijah. Alam niya anong gagawin ng Elijah. Malakay 4:5-6. Alam niya na para ibalik sa turo ng mga ama, ang anak at ang anak patungo doon sa ama. Ibalik sa turo. And then pagkatapos nun, naisin niya yung kanyang mga propeta. Ito ay isa namang provided way ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga tao kasi nalilihis sila eh. Nalilihis sila sa daan. Kaya ang Diyos, nagpo-provide na naman sila ng mga propeta para yung mga tao ibalik uli sa salita. No? Sino bang nagpapadala? Yung bang pinapadala ng mga Bible school? At nagturo, yung bang tinuruan nila ay nakabalik pa sa salita? Hindi. Napunta sila sa denomination. Pero yung pinadala ng Diyos sa mga propeta, naiibalik yung puso ng mga mananampalataya. Ngayon, dumating yung time na ipinadala ng Diyos yung kanyang bugtong ng anak. No? Sa panahon niya, pinadala niya yung bugtong ng anak. At Diyos sabi ng anak, I am the way, the truth, and the life. Bakit? Kasi ang dami ng lumitaw na katuruan. Ang dami na nagtuturo. So sinabi niya ngayon, I am the way. So hindi man's way. I am the way. No one cometh unto the Father except by me. So wala makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan niya. That is the provided way of God. Palagay niyo ba nung nawala ang Panginoong Jesus, nung umakyat na siya uli, ang Diyos ba natapos na? Tapos na rin sa kanyang pagpapadala o pagpuprovide ng mga mensahero? Hindi. Bago umalis ang Panginoong Jesus, sabi niya, nung sinasabi niya, kinakailangan na ako'y umalis sapagkat kung hindi ako alis, hindi darating yung tagapagturo. Di ba? Kinakailangan siya umalis. Bakit?
Kasi may darating na magtuturo uli. Yung time niya kasi tapos na, naialay niya yung kanyang katawan. Bumuhos na yung kanyang dugo. Kaya ang darating ngayon, yung Espiritu Santo, yung Comforter. But when the Comforter is come, whom I will send unto you, John 15:26. So, anong gagawin ng Comforter? Tuturuan niya kayo, papaalala sa inyo kung ano yung mga sinabi ng Panginoong Hesus. That's back to the Word. Ano man turo matanggap nyo, back to the Word, kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang problema ito, yung human's way. Ito naman ang sabi ng Bible sa human's way. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So inaakala nila na yung kanilang tinatahak na daan ay tama na. Katulad natin dati, nandun tayo sa pinanggalingan natin. Akala natin, nandun tayo sa tama. Masigasig tayo sa Bible study, masigasig tayo sa pagsisimba. Kasi ang alam natin, tama na tayo. Pero hindi. May nakasulat pala sa Proverbs 14:12 na may mga daan na parang tama sa paningin ng tao. Pero yung dulo pala nito ay kamatayan. So paano mo ma-identify yung sinasabi ng Biblia na yun? Kaya ang Panginoong sa New Testament, merong mga paalala, no? May mga paalala na Matthew 15:9. Basahin natin. Matthew 15:9 sabi niya, iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. So nagpupuri sila, nananalangin sila, nagpapasalamat sila, ng kanilang labi lang pala. Pero yung puso nila deep inside, malayo sa Diyos. Ano ibig sabihin? Pakitang tao na active sila sa church, pero malayo pala yung puso nila sa Diyos. Kaya no wonder, pagka naiisip ko yung mga dati kong kasaman doon pa sa dati itong pinanggalingan, wala silang paltas. Linggo-linggo nandun sila. Pero yung buhay nila, hindi mo makita na Kristiyano sila kasi kahalubilo nila, yung mga unbeliever. Kung anong ginagawa na unbeliever, ganoon din sila. So hindi mo ba sila ma-identify na, born again pala yun? Ganon yung maging reaction mo. Ganito pala siya, baptist pala siya. Bakit nandun siya? So maraming question, no? Kasi doon sa simbahang Katoliko, masyado maluwag. Masyado maluwag. Ngayon, umiba sila ng religion. Na wala lang yung maiamahin, pero yung bisyo, tsaka yung hilig nila sa sanlibutan, nandun pa rin. Kaya madalas magsasabi, pare-pareho lang pala yan. Kala ko naman may kaibahan, pare-pareho lang pala. So, ganun yung reaksyon. Walang pagbabago. Hindi nakatimo ng malalim yung salita ng Diyos. Those people are unaware that they are following the teaching of men. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, ito, galing sa Bible school to. Yung pastor namin, aral to. Nakatapos to ng degree. At galing to sa Bible school. So, magaling to. Pero hindi nila alam, yung mga natatanggap nilang turo are teaching of men. Hindi sa banal na Espiritu Santo. Just imagine lang mga kapatid, na kung you are required to be blind from the truth. Ibig sabihin nun, in other words, you are required to believe in a lies na inaakala mong tama. Nire-required kayo na maniwala, no, doon sa mga doktrinang na tinuturo nila na hindi mo inaakala na inaakala mong tama yun, pero mali pala. Sabi niya, ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pare-pareho lang yan. Iisa lang yan, Iisa lang naman yan, ang kahulugan yan eh. Pare-pareho lang yan. Yung mga tao na nakikinig dun,
Naniniwala sila na tama yung sinasabi ng pastor na yan. Pero the reality, they are lies. No? Mali. At yung mga membro, napupersel silang maniwala dun sa turo na yun na mali. Hindi nila alam yun. They are required to believe into a lies. Ngayon, mga kapatid, yung physical blindness, merong mga istorya tungkol sa mga physical blindness. May mga nabubulag, baga. Yung mga nabubulag physically, they remember the past good memories. Halimbawa, dun sa kalagayan ni Bartimaeus ba yun? Bulag siya. Kahit nabulag siya sa maliit pa siya, pero meron siyang naaalala nung maliit pa siya, inaalagaan siya ng nanay niya. At dumating yung time na nakakita siya, maaaring naaalala niya yung mga tahan, nung bata pa ako, kahit bulag ako, inaalagaan ako ng mama ko. Mahal na mahal ako ng mama ko. Hindi nila ako pinapabayaan kahit bulag ako. Di ba ganon? Ganon yung physically blind din. At pag dumating yung time na nakakita na sila, na nare-recall nila yung mga nangyari in the past. Na nagpapasalamat siya na kahit na ganon nangyari sa kanya, kahit bulag siya, hindi siya pinabayaan ng mahal niya sa buhay. At ngayon, lalo siya nagpapasalamat dahil nakakita siya. Ganon yung physically blindness. Pero yung spiritually blindness, mga kapatid, wala silang good memories. Puro, ang tawag yun, sipahayo, puro pagsisisi, puro sayang. Bakit ang tagal ko doon? Bakit ngayon ko lang nakita to? Wala silang, mali pala yung tinuro nila sa amin. Pinagpipray nila kami, ganyan, tapos pinagluluhod mula pintuan hanggang to sa altar, tapos yung pala mali, spiritually blind sila. So hindi mo masasabi na maganda yung nakaraan nila. Parang kagaya natin, hindi mo masabi na maganda yung pinanggalingan natin, no? Di ba? Masasabi mo bang good memories yung pinanggalingan natin? Hindi. Kasi ngayon mo lang nalaman na yung pinanggalingan mo ay walang patutunguhan. Wala kang buhay na walang hanggan doon. So hindi ito magiging good memories. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na malaman kung ano yung provided ways ng Diyos. We have to know and make sure kung saan tayo pupunta. Kaya ang sabi ng Biblia, ang Biblia hindi siya nagkukulang ng paalala. Ang Diyos hindi nagkukulang ng paalala. Sabi niya, search the scripture, for in them you think you have eternal life. Saliksikin niyo ang kasulatan. Baka inakala niyo meron kayong buhay na walang hanggan. Marami nagbabasa nito, mga kapatid. Pero, ang tanong dyan, nakita ba nila yung hinahanap nila? Hindi nila nakikita. Karamihan ang nakita nila mali. Kasi bakit? It is because of human intellect. Yun yung ginagamit nila. Human intellect. So, sa madalit sabi, our ways or human ways is a waste. Di ba? Sabi na, lean not unto your own understanding. Sabi na, huwag kayong manangan sa iyong sariling kaunawaan. Kung ngayon, kung mananangan ang isang manggagawa sa kanyang sariling kaalaman, waste lahat ng gagawin niya. Waste yung mga, kasi sayang yung time, yung effort. Pero hindi sarado ang Biblia, mga kapatid. Kung hindi man nila naunawaan ngayon, darating yung time na mauunawaan nila. No? Kasi hindi natin hawak yung buhay nila. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya lang natin nababanggit ito dahil nahayag sa atin. Nahayag sa atin kung ano yung ginagawa ng kalaban. At pansinin natin, mga kapatid, kung hindi ang Diyos nag-provide ng daan, bakit niya pinapadala yung mga propeta? Anong purpose ng Diyos? Bakit siya nagpapadala ng propeta?
Anong purpose ng Diyos? Bakit niya pinadala yung kanyang bugtong na anak? Kasi yung tao nga wala sumusunod lang sa kanilang sariling karunungan o kaalaman. No, alam natin na ang Diyos sa bawat panahon, hindi siya nagkulang, nagpapadala siya ng mga kanyang sinugo, hinirang sa bawat panahon. Meron siyang ililigtas sa bawat panahon. Kaya sa bawat panahon, hindi siya nagkukulang nagpapadala ng propeta. Kasi meron siyang mga pinili. Meron siyang pinili na iaalis niya doon sa maling katuruan. Kaya siya nagpapadala ng propeta. Kaya tingnan nyo, yung propeta pag nagpipreach sila, multitudes. Hindi lang doon sa isang sector lang na, isang grupo lang na pinili niya para yun ang pag-preach. Doon lang siya mag-preach. Hindi, multitudes. Kasi yung mga hinirang nandoon lang yan. Hindi alam ng propeta pero ang Diyos ang nakakaalam. Kaya pag nag-preach ang propeta, multitudes, halo-halo. Kaya yung mga nakakarinig, yun lang ang tumatalima doon sa mensahe. Yun lang ang sumusunod. Ginusto ng Diyos na mahalin ang buong sangkatauhan. Pero it must come according to His way. Kinakailangan according to God's way, hindi sa paraan ng tao. No? Because people are bound to commit mistake. And because we are finite, we are subject to commit all kinds of mistake. Dahil yung ating kakayahan ay limitado, kaya tayo nagkakamali, no? But God is infinite. Alam niya yung lahat ng bagay. No? He knows everything. He is the source of all wisdom. Di ba? So therefore, when God says anything, sabi niya, hang your soul into it. Pag sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life, hang your soul into it. Di ba? Because it's true. Si Jesus ang pinrovide ng Diyos para maging daan natin papunta sa Kanya. Pag sinabi niyang, may ilan sa inyo na di makakaranas ng kamatayan, hang your soul into it. Dahil totoo yun, mangyayari yun. Pag sinabi niyang, when the Comforter is come, He will teach you everything. Hang your soul into it. Naalala ko nung bago ako ng pabautismo, mga kapatid. Binasa yun ng pastor na, when the Comforter is come, He will teach you everything that Jesus commanded you. And then sabi niya sa Acts 2:38, repent and be baptized. Repent and be baptized, and then ano nga sabi yun? Every one of you, and then in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung dalawang verse na yun ang pinanghawakan ko kahit hindi ko pa masyadong naunawaan, mga kapatid, yung mga time na yun. Hinawakan ko yung dalawang verse na yun. Kaya mag-decide si kapatid na Bray Philip na magpabautismo, sumunod na rin ako. Sabi ko, ako na rin. Kasi sabi ko, andyan naman pala yung Holy Spirit yung Comforter So tuturuan naman pala niya tayo So kahit hindi ko pa masyadong naintindihan, nagpabautismo ako. So praise God. At mula noon, unti-unti siya nagpaunawa. Kasi sabi niya, sabi ng kapatid niya, pag sinabi ni Jesus na ganyan, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabi niyang, He will send the Comforter, hang your soul into it. Manghawakan ka doon kasi totoo yun. Mangyayari yun. Huwag kang bibitaw. Sabi ng ating kapatid, God will never judge the world by the church. He will judge it by Jesus Christ. And Jesus is the Word. Amen. So He will judge the church by the Word. Amen. Hindi tayo yung Israel, na ang Israel, isang beses lang silang nabautismuhan. Pero sa atin, individual, kung ano yung hawak natin na salita, kung ito ba yung sanlibutan, i-judge tayo by His Word. Hindi ka sumunod. O ito yung bagay sa iyo. Pero kung hawak natin ng salita, i-judge ka rin by His Word. Bakit? Para sabihin sa iyo na, mabuting anak, dito ka sa kanan. Diba? Likas talaga sa tao yung gumawa ng paraan.
Yung sarili lang paraan. Likas talaga sa tao. Ang tawag ng mga kapatid, diskarte. Kung ating, yung lokal na pagkakasabi natin, diskarte. Yung diskarte na sinasabi, kailangan ng tao. Normally, kailangan tao. Sa trabaho, kapag wala kang diskarte, medyo may iwan ka. Lalo na kung may mga submission ka. Hindi mo alam kung paano diskarte yan, anong uunahin mo para mapabilis yung trabaho kung meron kang submission. So, kailangan mo ng diskarte. Mag-iisip ka paanong gagawin mo para makasubmit ka na on time. Maging sa negosyo, kailangan ng diskarte, di ba? Marami mga negosyante na nagsasabi sila na, diskarte lang yan, pare. Kailangan ng marunong ko dumiskarte para hindi ka tawag nito, malugi o mabankrupt. Ganon. Maging sa pagmamaneho, mga kapatid, pansin niyo ba yung mga nagmamaneho? Kung medyo kukulang kasi diskarte, steady ka lang kung saan ka nakasunod. Di ba kailangan mo ng diskarte kasi malayo pa lang, nakikita mo kung ang takbo ng trapiko. Kung nakikita mo yung kung ano saan meron kakaliwa, may kakanan, alam mo na. So makakadiskarte ka, makakamaneuver ka kaagad para makaiwas ka sa traffic. Yan ang tinatawag na diskarte. Kaya lang mga kapatid, diskarte yun sa ating buhay dito sa mundo. Pagdating sa ating kaligtasan, hindi pwede ang diskarte. Hindi pwede ang diskarte. Ang sabi ng Biblia, Ephesians 2:8-9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Asan ang diskarte doon? Walang diskarte doon. Gift nga ng Diyos yan eh. Didiskarte ka pa doon sa gift ng Diyos? Ito pa, not of works, lest any man should boast. So, kaya nga gift ng Diyos yun, para sino man ay hindi makapag malaki. Oy, ganito kasi yung ginawa ko, kaya sigurado, ligtas ako. Hindi ganoon mga kapatid. Walang diskarte pagdating sa kaligtasan ng tao. Diskarte is a man's ways. Kagaya ng sinabi natin, yung diskarte kailangan sa buhay ng tao. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi. So therefore, kung ito ay man's way, so therefore, it is a waste pagdating sa kaligtasan. Waste of time, kagaya ng sinabi natin kanina. Ang mahirap niyan, hindi mo alam na waste. Kaya pagdating sa Revelation, inihiling ko sa iyo na bumili ka ng yung pangpahid sa mata. Di ba? Eye source, para ikaw ay makakita. Kasi hindi niya alam na bulag siya. Hindi niya alam na siya'y hubad. Miserable. Hindi ko na alam mga kapatid. Okay, pero alam kong alam nyo na yung mga verse na yun. Ang problema kasi ngayon sa panahon natin, dahil nga marami yan nagtuturo sa panahon natin, ito yung problema. Ito naitanong ko na rin ito minsan sa sharing. Sabi nga dito, misunderstanding of the scripture is a reader's problem, not a writer's problem. We all know that the author of the Bible is God. And it is sealed. Silyado ito. Diyos ang may author nito. At hindi magiging problema ng author kung hindi maintindihan ng bumabasa ang Biblia. Basahin natin yung 2 Timothy 3:15. 2 Timothy bagay medyo malabo eh. Pero hindi kompleto. 2:15. 3 pala, 3. 3:15 to 17. Ano sabi niya?
Second Timothy 3:15. Ito. Sabi niya, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, itong Biblia na to, sabi niya, thou hast know the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Jesus. Tapos sa 16, all Scriptures, all Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. See? So, yung mga nagbabasa na hindi nila naunawaan at gumagawa ng sarili nilang interpretasyon, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasi malinaw na sinulat ito, ang Scripture is given by inspiration of God. Kapag tinanggap po yung tagapagturo, hindi kanya tuturuan ng mali. Amen? Kasi malinaw dito na sinasabi, and it is profitable for doctrine. Ibig sabihin, matatanggap po yung tamang doktrina na galing sa Diyos. For reproof, no? Para yung reproof? Ikatututo o pagsaway. Sa pagsaway. No, kapag mayroon ka narinig na ibang turo, pwede mo siyang sawayin na, ay hindi yan ang nakasulat sa Biblia. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Diba? For correction, sa mga nagkakamali na nagkiklaim sila na sila ay Kristiyano pero yung buhay nila iba. This Bible is used for correction also. Na ganito ang sabi ng Biblia, kung anong puno, siya ang bunga. Ikaw nagkiklaim ka ng born again pero hindi makita yung bunga sa iyo. Diba? For instruction. Diba? Instruction. Malinaw na ang salita ng Diyos ay kumpleto. At sa 7, sabi niya, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. See? So, napakalinaw ng sinasabi ng Biblia na ang Bibliang ito ay kumpleto na sa lahat ng mga bagay. Ngayon, kung hindi man ito naintindihan ng mga nagbabasa at nagtuturo, hindi na ito problema ng writer o ng author, kundi kung paano na inunawa yung salita ng Diyos. Kapag mali yung kaunawan nila, ibig sabihin, mali yung tagapagturo na tanggap nila. Ganun lang talaga kasimple yun. Iisipin ka agad natin na maling espiritu yung pumasok, may nagturo sa kanila. Kasi kung tunay na espiritu yan, hindi ka tuturuan ng mali. Hindi ka pwedeng makipag-argue na mali na nga, tapos magre-reason out ka pa. Hindi ka tuturuan ng ganun. The entire human race is being destroyed by their own achievement. But trying to make something that God made good and turn it around. Diba? Meron ginawa na ng Diyos na mabuti. Tapos binago pa ng kalaban. Katulad ng mga pagkain. Ang Diyos nag-provide ng pagkain. Pero ang ginagawa ng tao, nag-hybrid sila. Sa pananim, ginagawa nila yon. Sa mga hayop, ginagawa nila yon. Di ba? Sa tao, meron na rin cloning. Meron kasi tumalino yung tao. At sa sobrang talino nila na, kaya nilang mag-analyze kung ano yung mga pwedeng gawin nila para maka-clone sila ng tao. Kung paano ang mga tao gumamit ng mga ganitong pamamaraan o hybriding, pagdating sa church, ganun din nangyari. Di ba? Hybrid. Yung mga turo nila, baptism na lang para sa Holy Ghost. Hindi nila matanggap yung Acts 2:38.
Kasi utos ng Panginoong Sus yung nando sa Matthew 28:19. Instead of baptizing in immersion, anong ginagawa ng iba? Sprinkling. Yung binubugahan lang na ganun. Sa mga bata, di ba? Bubuhos sila ng tubig. So, hybrid. Imbis na ilubog, pipitikan na lang ng tubig. So, pero ang dami na daya, mga kapatid. Nandun yung mga kamag-anak natin, kapatid natin. Praise God. Hallelujah. Ang sabi nga ng kapatid, genuine healthy plants, he's sturdy. Yung healthy plants na genuine, he's sturdy, strong. Matibay siya. You don't have to baby it. Hindi mo siya kailangan diligan. Hindi mo siya kailangan i-cultivate kasi original na puno yan. Tutubo at tutubo yan. No? Pero yung mga hybrid na mga plants, you have to baby it. Kailangan mo siyang diligan, kailangan mo siyang lagyan ng pataba, kailangan mo siyang isprayhan para ka makakain doon sa kanya, kailangan mo siyang alagaan. So, ganun din sa churches ngayon. Kailangan mo silang suhulan, magbigay ka na ikapo, o ano-ano, para makakain ka ng tuturo nila. Pero ang genuine Christian, mga kapatid, you don't have to baby him and pat him. Hindi mo siya kailangan tapik-tapikin, hindi mo siya kailangan i-baby. He's got something in him that through all the rest of it, because he's a genuine plant of God, something inside that take care of him. Meron siya sa kanyang kaibuturan, sa kanyang puso na nag-iingat sa kanya. O ang genuine plant o genuine Christian, hindi mo siya kailangang tapik-tapikin. O Brad, dito ka lang, huwag ka lang aalis. Hindi ganoon. Kasi ang isang totoong Kristiyano, meron siyang something inside na humahawak sa kanya. And that is the Holy Ghost. A Christian fight for every inch of the ground he stands for. Di ba? Ganun ang Kristiyano. Kailangan ipaglaban mo kung ano yung meron ka na katotohanan. Basta alam mong ito'y totoo, ito'y galing sa Diyos, paglaban mo to. Huwag mong hayaan na makuha to ng iba. When God's adulterated word mixed with knowledge, ayun na, magkakagulo na mga kapatid. Kaya, yung original ng salita ng Diyos, kapag ito'y hinaluan ng education o karunungan ng tao, nagkakagulo. Kaya, anong nangyayari? Walang nakasumpong sa biyaya ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Wala nakasumpong, mga kapatid. Yung mga Pariseo, mga aral yun. No? Kung tutuusin, mas maalam sila sa ating pagdating sa salita ng Diyos. Pero hindi nila nakita yung Mesiya na nasa harap nila. Nailihim sa kanila, sila yung mga nakakita, pero sila'y nanatiling bulag. So, ang pinaka-inam natin gawin, search the origin of the leader you follow. Halimbawa, Fellowshippers of Christ. Sinong leader nila? Jesus Christ. Sinong head ni Jesus Christ? God. So, kailangan makita natin yun. Pero pag nandun ka sa denomination, sinong leader nila? Pope, priest, pastor, anong origin? Nicene Council. So, dapat makita natin yun. Tingnan mo kung ano yung leader, yung nagturo doon sa tagapagturo, kung sino yung leader niya. Baka ang leader niya, Nicene Council. Pero kung ang leader niya ay Diyos, doon ka. Sabi niya sa Proverbs 8:17, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan. Kapag nakita mo siya, kapag nakita mo yung tamang daan o yung provided way ng Diyos, magkakaroon ka ng right approach. Di ba? Yung tama mong paglapit. Kapag nakita mo yung tamang daan, yung tamang provided way ng Diyos,
malalaman ko po paano mo i-approach ang Diyos. Pag nakita mo yung tamang approach sa Diyos, makikita mo yung tamang daan, which is Jesus Christ. So, nandun ka sa right track. Una pa lang, tsaka pangalawa. Pag nakita mo yung tamang daan, makikita mo yung right word, yung tamang salita. No? Siyempre, pag nandun ka na natanggap mo yung right word, anong bibigay sa'yo? Right understanding. Mauunawaan mo siya. Pag naintindihan mo siya, magdi-decide ka ngayon. Baptism in the name of Jesus Christ. Kaya doon sa baptism, doon mo matatanggap yung right spirit. Di ba? At kapag natanggap mo yung right spirit, right manifestation. Manifest mo siya ng tama. Kasi tama na yung ginawa mo eh. Tama yung decision mo, tama yung approach mo, tama yung daan na tinahak mo, tama yung salita na tinanggap mo, tama yung kaunawaan, tama yung bautismo, tama yung espiritu na tinanggap mo. Ano mangyayari? Imamanifest mo ito ng tama. Anong kasunod? Rapture. Buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya mga kapatid, sabi niya, doon sa kanyang kaisipan ng Diyos, God choose to save foreign man. Tinanong ko na rin ito minsan sa sharing. That's why He sent Jesus Christ. Nung pinlano ng Diyos yung lahat ng mga bagay na ito, alam niya na may mga bagay na mangyayari. Mula sa eternity to eternity, na dahil alam niya na yung mga mangyayari, He chose to save humankind. Di ba? He chose to save. That's why He sent Jesus Christ. Kaya nga sabi na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. In generally, pinadala niya, gusto niyang iligtas yung buong sanlibutan. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong anak. Kaya lang, pagdating sa time natin, magmamanifest yung mga pinili ng Diyos. Kasi sabi ng Ephesians, ayon sa pagkapili niya sa atin. Ephesians 1:4, sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang salibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na ngayon itinalaga siya ng una pa sa pagkakopkop na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Sa panahon natin, lumabas tayo, yung mga pinili nga. Yung mga mararapture mga kapatid. Yung tatanggap nung paglisan na hindi makakaranas ng kamatayan. Nilabas tayo sa mundong ito. Kaya, sinabi niya na, sabi, God had to save fallen man. That's why He sent Jesus Christ. Amen. God had to save fallen man. Bakit? Kasi tayong mga pinili niya, tayong mga itinalaga niya, doon pa sa langit, buhat pa itinatagan sa libutan, lalabas tayo sa mundo. Obligado ngayon ang Diyos na He has to save us kasi hindi tayo kasama dapat dun sa mga nangahulog. Pero lumabas tayo. So He had to save fallen man, tayong mga na fallen dahil sa pagkakapanganak by sex. Kinakailangan tayo i-save. Kasi walang sasalubong doon sa glorified doon sa Theophany body kung hindi tayo i-save ng Diyos. Lumabas tayo dito eh. Hindi labas tayo ng Diyos. Tayo mga pinili Hindi labas tayo ng Diyos dito para dumanas ng kahirapan, subukin din. Ngayon, kung hindi niya papadala yung kanyang bugtong anak, sinong tatanggap ng Theophany body doon sa langit? That's why God has to save fallen man. That's why He sent Jesus Christ. Dahil para sa atin.
para sa atin. Kinakailangan niya tayong iligtas, kinakailangan niya ipidala ang kanyang bugtong na anak para matanggap natin yung glorified body. Yung mga pinili ng Diyos, yung mga itinalaga niya, buhat pa itinatagan sa libutan. And that is God's provided way. No? Nag-provide na siya, nandun na nga yung Theophany body, naghihintay na sa atin eh. So ang kailangan natin, matanggap natin yung kaligtasan, matanggap natin ang Panginoong Sus, para matanggap natin uli yung Theophany body, para makabalik tayo dun sa Theophany body. Kasi kung hindi tayo maliligtas, hindi natin malalaman yung katotohanan, hindi natin malalaman na tayo pala pinili, ano mangyayari sa Theophany natin? Di ba? So, yun ang purpose ng Diyos na kailangan tayong isave dahil nandito tayo sa mundo. Kailangan nating balikan yung ating Theophany body. Kaya yung kanta kanina, Jehovah Jireh, nagalak ako eh, kasi sabi niya, Jehovah Jireh, my provider. Amen. He provide all things for each and every one of us. Amen. He provide a Theophany body for each and every one of us. At sabi niya, you more than enough for me. Di ba? More than enough. Doon pa lang sa pagkapili niya sa atin, more than enough na yun. Doon lang pa sa pagtalaga niya sa atin, buhat itinatagan sa libutan, more than enough na yun. Amen. Kung tutuusin, wala kang pwedeng maibalik sa Kanya, kundi purihin mo lang siya yung buhay mo ngayon na pasamantala, kailangan ialay mo ng lubos sa Kanya. Para ang Diyos ma-appreciate naman kung ano yung ginawa niya sa'yo. Ma-appreciate niya kung, ay, yung anak ko, naghirap din pala, nagtiis siya. So, karapat-dapat ka na tumanggap ng Theophany mo. No? Karapat-dapat kang bumalik. Kaya, dahil nandito tayo sa libutan, He is our Jehovah Rapha. You're my healer. Kasi nakakasakit tayo, andito tayo sa laglag na kalagayan. So, enable us to receive do sa promise ng Diyos. Inalagaan niya tayo sa unang mga panahon. No? Inalagaan niya tayo para maabot natin yung time natin na makilala natin yung katotohanan. By your stripe, I have been set free. See, kung hindi natin nakilala ang Panginoong Sus, hindi tayo makakawala sa kasalanan. Nandun pa rin tayo dun sa dati nating tinanggap na katuruan. Kaya, mga kapatid, talagang napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Kung ma-realize nyo lang kung paano niya pinalano ang lahat ng ito, isang drama to eh, isang drama na ikaw, ang Diyos, ang Panginoong Sus, ang kasama dun sa dramang ito. Kasama dito yung pagtitiis, luha, hirap. At kung titingnan mo lang, kung maninilay-nilayan mo yung salita ng Diyos, paano niya pinalano ang lahat ng ito, paano kanya iningatan sa mga unang panahon. Napakaganda, napakaganda. At talagang pupurihin mo siya. Dahil walang makakapagbigay nito liban sa Diyos. Siya ang na-provide ng lahat nito, mga kapatid. Pasalamat tayo dahil nalaman natin yung katotohanan habang tayo buhay pa. Nagkaroon tayo ng time magsisi, nagkaroon tayo ng time na tanggapin ng Panginoong Sus, nagkaroon tayo ng time na malaman yung mga pangako niya, yung kanyang salita, nagkaroon tayo ng time na i-share din ito sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas. Masusulit yung buhay natin kung atin lang ilalaan yung ating sarili sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako. Sabi nga ng Biblia, huwag niyong mahalin yung mga bagay sa sanlibutan. Kasi yung sino man na magmahal sa mga bagay sa sanlibutan, ito ay pakikipag-alit sa Diyos. Kasi, bakit mo nga naman mamahalin yung bagay sa sanlibutan? Meron kang inanda sa iyo na hindi sa isip mo nga, hindi mo malaman kung gaano kaganda. Tapos mamahalin mo yung mga bagay sa sanlibutan. Hindi man ibig sabihin na hindi ka nabibili ng mga gamit. Kailangan natin yan. Pero yung pag masyado tayo natuon sa sanlibutan, sa mga gamit sa sanlibutan, yun ang nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya minsan, nararanasan mo mga kapatid, kapag magsusulat na ako, magbabasa na ako, iniisip ko, tingin mo na ako ng Facebook. Hindi ko namamalayan, mahaba na yung pagtitingin ko ng Facebook.
So, isang paraan yun ng kalaban na aalawin ka. Aalawin ka dahil doon sa, nandyan na sa harap mo yung Biblia, nandyan na yung nakaredy na isusulat mo. Tapos, dadalakit ka lang natitingin sa Facebook. Hindi mo namamalayan, mahaba na yung oras. Tapos, matutulog ka na lang, hindi ka nakapagbasa. Tapos, saka mo ma-realize, sayang yung oras. Sayang yung oras, naubos yung 2 oras. Di ba? Nararanasan niyo ba yun, mga kapatid? Ako nararanasan ko yun. At yun ang nagiging battle ko pagkagabi. Pero, lagi akong, pag nandun na ako sa higaan, doon ko na-realize na sayang yung oras. Bakit ganun? Bakit nangyari? O, kinabukasan gagawin ko, gigising lang ako maaga para makapagbasa ng konti. Minsan, dala-dala ko yung Bible ko sa opisina. Para hindi masayang araw na hindi ka makapagbasa man lang ng salita. Kasi yun yung magiging kalakasan natin. Yun yung magpapatibay na ating pananampalataya doon sa promise ng Diyos. Imagine natin mga kapatid, ang Diyos ang nabigay ng daan. Siya nag-provide ng lahat ng ito. Sasayangan pa ba natin mga kapatid? Di ba? Hindi tayo nagbayad. Wala tayong binayaran. Walang entrance fee, walang kung ano-ano mang binayaran tayo. Walang membership. Kinakailangan makabahagi ka sa isang pamilya. At kapag nasa pamilya, sa loob ka ng pamilya, dapat yung atmosphere doon sa loob. Amen. That's right. Amen. Maramdaman mo. Amen. Praise God. Doon lang po tayo dinala ng Panginoon Diyos. Tayo po ay tumayo at manalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Tumayo. Praise God. Oh, hallelujah, Lord God. O Ama, banal namin Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, Ama. Salamat po sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa iyong provided way, O God, na hindi naman inisip minsan na ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, Ama. Kung paano mo kami ililigtas, O Ama, ikaw ang nagplano nito. At Panginoon Diyos, alisin mo po ang aming mga pansariling kaalaman, pansariling diskarte. Alisin mo po, Panginoon Diyos, ang aming pangangatwiran, ang aming masamang naiisip, O Ama, kundi ituwid mo po lahat kami, linisin mo po ang aming puso't isipan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na siyang naggabay sa amin, O Ama, siyang nagbibigay sa amin ng muli pang kalakasan at iba yung kagalakan, O Ama, na, O Diyos, hindi namin lubos maisip, na-excite kami sa lugar na inihanda mo sa amin, O Ama. Dalangin namin sa iyo, Ama, na katulad ng Israel na umabot sa iyong trono ang kanilang panalangin sa mga oras na ito, Ama. Ay amin pong dalangin din ng aming pangapanalangin ay makaabot din sa iyong trono, Ama. Marinig mo nawa ang aming hinaing na nais na aming makaalis sa lugar na ito, Ama. O Diyos, ikaw lang nagtakda ng lahat ng ito, Ama, at sa lahat nagpapasalamat kami dahil kami kabilang sa iyong mga pangako, kami kasama sa iyong mga pangako, O Diyos. Salamat po, Ama, at tuloy namin dinadalangin sa iyo ang mga gagamitin mo pa, ang patuloy na iyong gawain sa umaga ito, Ama. I-guide mo po ang bawat isa sa amin. Panatilihin niyo po ang pag-ibig at ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa umagang ito, Ama. Huwag mong hayaan na guluhin kami ng kalabay, O God. Alisin mo anumang mga antok sa amin, O Ama. At ituon mo ang aming isipan sa mga susunod na gawain, O God. At maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin muli. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pasasalamat pagdakila sa matay sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God.